Mga 30 taon na si Jesus nang magsimula siya sa kaniyang gawain. Umalis siya sa Jordan na puspos ng Espiritu Santo. Dinala siya ng Espiritu sa ilang at sa loob ng 40 araw, tinukso siya ng Diablo. Di siya kumain sa loob ng panahong iyon. At sinabi ng Diablo, Kung ikaw ang anak ng Diyos, sabihin mo sa batong ito na maging tinapay. Nasusulat, di lang sa tinapay dapat mabuhay ang tao kundi sa salita ng Diyos. dinala siya ng Diablo sa mataas na lugar at saglit na ipinakita ang lahat ng kaharian ng mundo. Ibibigay ko ang lahat ng kapangyarihan at mga kayamanang ito sa iyo. Naibigay ang lahat ng ito sa akin at mapapasa iyo ito kung sasambahin mo ako. Nasusulat, tanging Diyos ang sambahin mo at siya lang ang iyong paglingkuran. At dinala siya ng Diablo sa taluktok ng templo sa Jerusalem. Kung ikaw ang anak ng Diyos, magpatihulog ka. Pagkat sinasabi, uutusan ng Diyos ang kanyang mga anghel na ingatan at alalayan ka nang di matisod man lang sa bato ang iyong mga paa. Nasusulat, huwag mong subukin ang Panginoon mong Diyos. At umuwi si Jesus sa Nazaret, kung saan siya lumaki. Kumusta? Kumusta? Noong Sabat, pumasok siya sa isang sinagoga. Tinawag siya upang basahin ang isang bahagi ng aklat ni Propeta Isaias. Ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin, pagkat hinirang niya ako upang mangaral sa mga dukha. Sinugo niya ako upang ipahayag na lalaya ang mga bihag at makakakita ang mga bulag, at palalayain ang mga naaapi, at ipahayag ang gagawing pagliligtas ng Diyos sa kanyang bayan. Mahusay siyang magsalita. Naganap ngayon ang kasulatang ito habang inyong narinig. Natupad ang kasulatan? Ang Mesyas lamang ang makatutupad niyan. Paano nangyari yun? Alam ko ang sasabihin ninyo. Doktor, gamutin mo ang iyong sarili. Sasabihin niyo rin sa akin, gawin mo sa iyong sariling bayan ang ginawa mo sa Kapernaum. Tandaan niyo, walang propetang kinikilala sa sariling bayan.
ibig nila siyang itulak sa bangin. Ngunit nagdaan siya sa gitna nila. Umalis at nagtungo sa Capernaum sa Galilea. Ang pananakop ng Roma ay